Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU. Andito na naman nga po ako para magatid ang latest update and fresh happenings about po sa TVJ sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay patungkol po dito sa taping ng Pinakamasaya versus sa Itbulaga. So, mainit pong pinag-uusapan ngayon sa social media ang hinggil po sa pagkatalo ng Tape Inc sa Court of Appeal sapagkat 'di ba nung nakaraan sila nga po ay nagpasa ng kanila pong apela hinggil po sa naging desisyon ng Regional Trial Court ng Marikina. But before that guys, dahil sa pagkatalo ng Tape Inc, narito po at nagsisipagsugodan naman po ang bashers ngayon sa live ng TVJ. Para banatan ang Itbulaga at ang mga host nito, maybe dahil di po matanggap ang katotohanan na TVJ po ang panalo sa laban at TVJ ang may-ari ng Itbulaga at kailanman hindi ito makukuha ng iba. Sabi dito sa EB may kapitan na nagsisibula gaya ni Kiko. Grabe, hindi na po ginalang, no? Yung taong na maalam na or na mayapa na. Then sumunod sila Jose, si Wally, nag-umpisa si Bossing. So siguro wala na pong maipato at wala na pong magawa pa Kaligit Tarwican sapagkat Court of Appeals na mismo ang nagbasura sa apela po ng Tape Inc. Kaya ganito na lamang po ang kanilang ginagawa. Ang mangbash Kaligit Tarwican. Kaya asahan po natin na lilitaw pa po ang mga ganyang komento pa para po siraan ang TVJ. Anyway, para naman sa sentro ng ating balita ngayong gabing ito, mga Darwaycans, narito po ang post or ulat ng bilyonaryo hinggil po sa Tape Inc. Sabi dito, the halos-led Tape Inc. is pointing fingers at the TVJ Trio and GMA Network which used to be its production partners after sinking in the red and pulling the plug on the noontime show Tahanang Pinakamasaya. Palusot, Tape blames financial losses on TVJ. Debts to GMA. So, sabi po dito sa kanilang article, the halos-led Tape Inc. is pointing fingers at the TVJ Trio and GMA Network, which used to be its production partners, were sinking in the red and pulling the plug on the noontime show Tahanang Pinakamasaya. Tape President and Chief Executive Officer John Halosos recently faced employees in a video seen by Bilyonaryo, where he announced that Tahanang Pinakamasaya will stop production effective March 6, 2024. During the General Assembly, Halosos insisted that his family had to step in and control Tape's operations because the company was supposedly bleeding money due to financial mismanagement and payment of early retirement packages to executives. He also hints at the departure of Itbulaga, host led by Tito and Vic Soto and Joey De Leon, as a major factor for the company's financial losses. Last year, alam niyo naman yung nangyari na hindi dapat nangyari. Iniwan tayo ng kasama natin before ako pumasok dito at nag-decide ang Halosos family na makialam na. Nakita na namin sa mga reports na palaki ng palaki ang diferensya ng paggastos at ng income. In short, nalulugi, he said. Halosos went on to insinuate that some department heads appeared to have colluded with one another in retiring early before their families take over. One former executive, he claimed, received an 18 million payout. So, siguro si Mr. T ang tinutukoy po dito. The Tape executive said some maneuvers appeared to have taken place that allowed GMA Network to find a quick replacement for Itbulaga's time slot, noting that ABS-CBN's It's Showtime initially occupied the priced noontime programming before being bumped off to the sister channel GTV. Salamat sa inyo, naniwala tayo. Hindi ko alam kung planado
Basta alam ko lang, ang galing. Sa pag-alis nila, may bagong show sila halos set. Sinubukan nating lahat ng ating makakaya. Dumating ang panahon na lumobo ng lumobo ang utang natin sa GMA. He added, TVJ's disagreement with Tape Inc. led to their departure from GMA Network, where It Bulaga aired for 28 years. The noontime show is now on Manuel V. Pangilinan's TV5. So, parang TVJ patuloy ay may kasalanan, Collegiate Tarbacads. Parang, kung babasahin mo, parang nakakaawa naman ang mga halusos iniwan ng TVJ na magka-problema. No, pero kung yun ay kung wala ka pong alam sa nangyari sa TVJ and Tape Inc. Kung talaga nalulugi ang kanilang kumpanya noon, hindi sana solusyon yung magtanggal po ng mga host, lalo na ng mga home growth po nilang talent like ni Raisa May Dizon. Diba? Like ni Maine Mendoza, na gusto po nilang tanggalin. So yung segment siguro, pwede na rin, matatanggap na rin ng TVJ yun kung malaki gumastos po. Kasi sabi nila ay palaki daw ng palaki ang gastos sa production. Maybe yung mga props na ginagamit, ganon. Ewan, pero yung kita daw mababa. So siguro yung segment baka maaari pang tanggapin ng TVJ, pero yung mismong gumagawa na segment, tanggalin nila, napakahuhusay, Collegiate Tarbacads. Mga host, baka ibang usapan na po ata yun. Kagaya na ginagawa ng Showtime, di ba? Mula nung lumipat sila sa GTV, lagi naman silang kulelat sa ratings. Segment lang talaga Sa segment lang po talaga nagkakatalo. Tingnan nyo naman at number 1 na sila ngayon. Feeling ko kasi yun yung mas talagang pitik ng tenga ng TVJ yung marinig nila natatanggalin sila Raisa, sila Maine Mendoza, tapos, nire-remain daw ang TVJ. So, may chance na pati sila tanggalin na rin kung ayaw na rin nila sa TVJ. Sa kabilang banda, meron palang ganitong sinabi si Mr. Halosos. So, wala po kasi tayo napanood na video. Pero, may pag-amin na talagang sila'y nalulugi po, Collegiate Tarbacads. Hindi kinakaya yung pagbaba po ng kanilang ratings. Lalo na't kailangan nila dahil ang taas ng kanilang expenses. So, kung nalulugi sila noon sa TVJ, di what more ngayon, diba? Tapos panay po ang tangge ng mga tape defenders nila. Pero in fairness sa GMA Network, kung sakasakali na magpapatuloy pa rin sa noontime, ang Tape Inc. at rebranding lang ang kanilang gagawin, in fairness, napakabait ng GMA sa mga haluso sa Tape Inc. na kahit milyon-milyon, baka nga bilyon na rin nga, Collegiate Tarbacads ang binilang ng utang ng tape, sa kanila, patuloy pa rin po nilang bibigyan ng chance. About naman sa sinasabi na hindi daw alam kung planado ng TVJ ang lumayas, hindi alam kung talagang gusto po na dalhin ng TVJ ang Itbulaga, traitor rin sila. Yun yung dating ng kanilang sinabi, hindi alam kung planado yung pagtatraidor. Pero ang galing, meron na din daw programa ngayon ang TVJ nang iwan daw ang kanilang kasamahan. Alam nga naman na hindi mag-show ang TVJ kung sila naman talaga ang tunay na Itbulaga. Kung sila nga na hindi tunay na may-ari ng Itbulaga nag-show at TVJ pa kaya, di ba? So, ilaban na lang po nila siguro hanggang sa Korte Suprema para masupalpal sa TVJ kung yun ang gusto nilang mangyari. Pero sa ngayon, hanggang sa sila po ay nasa Court of Appeals na, pero nananatili na wala pa rin po silang naipanalong laban sa TVJ. So, nananatili pong talo sila, yung kanilang apela ay binasura din, and abangan na lang po natin sa Court of Appeals kung kanila pa rin pong ilalaban ito or sila na mismong aawat sa sarili nila na at sabihin, tama na. Samantala, magbasa naman tayo ng comments sa atin pong mga Kadaver guys. Sabi dito, nako, 100% wala po kay Rasa. Kahit mag-rebranding pa,
ang tahanang walang wenta, di rin kikita ang GMA Network sa kanila dahil walang kalatoy-latoy yung show nila. Pag tinanggap sila ng GMA Network ulit, kasama na sila sa babagsak na network. Well, actually, kung hindi naman po co-producer ang GMA, hindi sila malulugi kasi bayad at bayad po yung oras nila. Ang oras po ng Tape Inc. sa GMA. Pero kung co-producer na sila sa rebranding na gagawin, doon mukhang malulugi po sila dahil ang mga tao until now ay walang pagbabago sa kanilang paninindigan na nanatili na ayaw po nila sa Tape Inc. Kaya nga 'di ba ang sabi, ang sigaw po ng taong bayan, TikTok lock na lang para wala na talagang Tape Inc. sa noon time. Sabi naman dito ni Wax Sports, maganda rin gabi, Gandara, totoo kaya? Yung balita galing kay Tita Missy sa live niya. Hi Tita Missy, shoutout sa'yo, kamusta? Talo daw yung tape sa apela ng Court of Appeals. Pinakita pa yung papel sa live ng saglit lang. Nag-SS ako, binasa ko, denied nga, nakasulat. Kung totoo, salamat. Sana i-vlog mo din at alamin kung totoo. So about po dito, yes, na-denied na nga raw po ang apela ng Tape Inc. Pero sa website, pag tiningnan mo, wala pa rin pong update. Pero ganun siguro talaga pag website ay hindi po agad talaga na-update. Pero ngayon pa lamang kalat na po ang balita. Headline na rin po siya sa mga articles. So hanggang dito lang po muna ang ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.